Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga babayan, kumusta po kayo? Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Quick reaction po tayo ngayon patungkol dito kay Mylene kasi nakita na nga siya nila Pinuno. Noong pa siya inaantay, nung di sila dumating nung New Year. Tapos, pero bago yun ay maraming salamat sa mga nakasuporta sa akin. Yung laging nanonood, naglalike, nagko-comment at saka nagsishare ng aking mga reaction video. Thank you so much. Maraming salamat po. At suportahan po natin ka-Business Official, ka-Business Family, Papa Dins TV, Young Russell, Thinking Body at yung mga kasamaan ko po, mga co-reactors ko rito. At ngayon, bago ako mag-umpisa, shoutout po muna kay kakabayan Julia Pardales Vlog. Maraming salamat kabayan sa suporta. Kay Ernesto Gutlay, thank you. Shoutout po. Miguel Collado, Isabella's TV, kabayan, hello po. Erna AF Channel, shoutout. Kay Ate Marilyn, Nicole Samiliano Ralph, shoutout te. Sa akin ko reactor, Anime Reactors TV. The Shift in ME, shoutout po. M-Scords, shoutout kabayan. Salamat sa suporta ninyo. Raps Mix TV, Real Love, hello po. Hi Lloyda Santos, hello kabayan. Kate TV and Josephine Studio, Aurelia Pinulyar, and Alaysa Fontilia. So maraming salamat po. Nariyan kayo, nagbibigay sa akin ng isa kayong inspirasyon para sa akin. Salamat po. Quick reaction tayo mga kabisnes, no? Ito na nga yung pinakaantay natin. Alam ko maraming nag-aabang kasi nga, di ba dati napagkasunduan na supposed to be this coming February 12 ay kakasal na nga si Bong. So ang tanong, matutuloy pa kaya sila ni Mylene? Mga chismosa. Sabay ganun eh. Kung kayo si Mylene mga kabisnes, anong gagawin nyo? Kasi ayun nga dun sa napanood ko, napanood nyo na rin siguro to na hesitant si Mylene kasi ayaw niya sa kanya kabalikan na sila ni Budoy. Pero ikaklaro pa to ni ka-business kung totoo nga. Hindi natin maintindihan si Mylene kasi parang hindi siya hindi consistent yung sinasabi niya. Parang nagsisinungaling siya. Or sabihin na natin nalilito siya kung ano yung gagawin niya. So dapat talaga mag-pray siya. Mahirap yung sitwasyon niya. Kasi yung mahal niya si Budoy. Tapos, si Bong naman, siya yung mahal. Diba? So, sino kaya ang pipiliin ni Mylene dito? Kasi diba nung una nagka-problema na sila nung una niya. Akala nga natin hiwalay na, pero sabi nagkabalikan. So, paano ngayon to si Bong? Paasa na naman, parang umasa na naman to si Bong kung sakasakali. Kasi hindi naman talaga love ni Mylene si Bong. Parang napilitan lang naman siya. Nabigla nga daw siya. Hindi pa siya sigurado. So, na-announce na dati nila Mr. and Mrs. Ka-Business na member na nga ng Ka-Business family. Ito si Mylene. Pati yung mga anak niya pasok na sa scholar. Pero ano kaya ang mangyayari? Dapat to si Mylene ba? Mag-pray siya para yung enlightenment, yung wisdom sa isip niya. Ano ba yung timbangin niya? Yung mga sitwasyon. Maging practical siya. Kasi matagal naman na rin silang magkakilala ni Bong Diba? So kung yung kay Budoy may mga negative, timbangin niya kung alin ang mas marami, negative or positive, advantage or disadvantage. Ganun yun para sa akin para sa akin. Kasi mahirap niya, siyempre nagkakaedad na rin siya, tapos yung mga anak niya, makakatulong talaga si Bong sa kanya para sa pagpapalaki dun sa mga anak niya. Diba? So ewan natin, rin siguro siya, yung baka hindi rin niya kayang mabasa, ang tawag dito, yung mga nagbabash sa kanya, yung mga basher ba na sasabihin, yung pera lang ni Bong yung gusto. Siguro isa yun yung sa dahilan kung bakit nagdadalawang isip din si Mylene na kung magpapakasal ba siya kay Bong o hindi. Pero malapit na So yun nga, hindi nga siya makontak nila Mr. and Mrs. Ka-Business. Yun pala, ayon sa kanya, nung naghahakot sila ng gamit, ay nawala daw po yung cellphone niya. Ayun, sabi niya. Kaya walang contact. Pero sana kung ganun, alam naman niya yung bahay nila Mr. Ka-Business, diba? Dapat pumunta siya para
ipaalam din kung ano ba talaga yung totoong nararamdaman niya. Kasi nung time na yun, baka nga talaga nabigla lang siya. Tapos pag uwi niya, saka siya naimasmasan. Ano ba yung pinasok ko? Ano ba yung gano'n? Siguro nung iba pinaprocess na nga yung papers nila, pumunta silang City Hall para kumuha ng license kung ano yung proseso sa pagpapakasal. So nakakaawa tong sitwasyon ngayon ni Mylene kasi nga magulo yung isip niya. Mahirap naman kasi ito kung halimbawa pakasal na sila sa Nibong tapos yung puso niya nandun pa rin sa isa. E di mamaya magkikita silang patago, e di kawawa naman si Bong, di ba? So yun ang through prayers lang makakatulong tayo. Na sana maliwanagan si Mylene kung ano ba talaga yung gagawin niyang desisyon at saka hindi maging ano na siya, maging tapat na pag tinanong. Pag yes, yes, pag no, no. Hindi yung ano na siya, yung parang naningimbang pa kasi siya eh. Siguro sa isip-isip niya, kung sila pa rin ni Budoy, ano yung iniisip niya rin yung mga anak niya. Eh kung si Bong naman, kung tutuusin eh, mapapaganda yung buhay nilang mag-iina. Kung, excuse me, kung magtutuloy sila ni Bong, diba? So, inaabangan ko rin to, sana may kasunod ng upload sila ka-business kung pumunta doon yung kanyang ex. Parang pakiramdam ko tuloy, nag-aantay tayo ng balita na parang suntok sa buwan ba. Pero sa nararamdaman ko, para sa akin, kung halimbawa ako si Mylene, pagka ganyan, nagka-problema na sa una, nag-usap naman na sila, wala na, hindi naman sila kasali. Diba? Wala naman silang anak. Maging practical na lang. Kaya lang, iisipin pa rin niya, ang daming naninira sa kanya eh. Pero, may part din na, may mali din siya kasi hindi naman siya nagsasabi ng totoo. Diba? So, sana Mylene, magpakatotoo ka na lang. Ano ba talaga yung standing ni Bong? Kung pakakasalan mo pa rin ba siya o hindi na. Diba? Ay naku Bong, mag-antay ka na lang Bong kung sino yung karapat dapat talaga sa'yo yung totoong mamahalin ka. Ayaw mo naman kay Kayla. Pagaling na kaya si Kayla. Mas mabuti pa yun na lang si Kayla kasi nga sabi nga ni Mrs. Ka-Business, walang problema, walang stress. Walang cargo. Sarili lang niya. Diba? So, hanggang dito na muna mga ka-business. Maraming salamat sa inyo. Bababa na ako sa susunod po ulit na aking mga reaction video. Huwag niyo po kalilimutan, paki-click na lang yung subscribe, yung mga silent viewers ko. Salamat po. Gabayan kayo ni Lord. To God be the glory. Salamat po. Mga ka-business naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. Denshock TV. Denshock TV. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira. Bira. May notebook pa talaga. Ang galing. Alright? Alright. Ang galing. Ang galing. Support po natin mga ka-business naming minamahal. Nagpaalam po sila. At ayan, mga reactors po yung karamihan dyan. At ito naman si Denshock TV ay solid ka business po yan na nasa abroad. At sponsor din po natin. No? Thank you so much po. God bless sa ating lahat.